Hi guys! So for today's video, pupunta kami sa Airport Terminal 2 at susunduin namin si ate na mag A to A. Tanungin natin si ate, kamustahin natin kasi alam nyo ba na nag-overstay na siya. 2 days overstay na yata siya or 1 day from the time na kinancel siya. So ngayon, syempre, pag galing ka sa employment visa, pagkatapos kukuha ka ng tourist visa, so kailangan mong mag-exit, which is kailangan mong mag A to A or pumunta somewhere else para makakuha ng visa dito sa United Arab Emirates. Kasi if you are from tourist visa and then magtutourist ka ulit for extension, it's either kahit 1 month lang naman kahit hindi ka na noon lumabas ng bansa. Pero pag 2 months, 3 months, kailangan talaga. So ulit katanungin natin si ate sa kanyang buhay dito sa Dubai. Let's go! Sige, tawid po kayo sa kabila para po ano. Opo, sa harap po. Sige po. So, okay po. Kaya papasok na kayo dyan. Ayun na si ate. So, ayun na po si ate. Patawid na po sa kabila. And, sakay na po kayo. Let's go. Okay. Okay. Kamusta po? Good afternoon po. Kamusta naman po kayo? Nakita ko rin tayo sa Ay, thank you po. Nakablog po tayo ngayon. nanonood po kasi ako lagi eh. Oh. So, kayo banda dito para kita kayo. Para kita po kayo. Sa gitna po kayo. So, ano po ang pangalan nyo po ate? Bailani po, pero Lani na lang po. Wow, pero gusto ko po yata tawagin kayong Bailani. Ay, kakaiba po. So, kamusta naman po ang buhay dito sa United Arab Emirates? Okay lang po. Kaso nga lang, yun nga lang dun sa nangyari sa visa ko. Bigla kang canceled. Bakit po kayo kinansel? Ano ba muna po yung work nyo dito? Private akong caregiver, pero sa visa ko hindi ako ang tawag ng babysitter ang nakalagay. Okay po. Tapos po, hindi nga ako. Ay, napagod ah. Ang nangyari po kasi, yung anak nung binabantayan kong matanda Opo. is biglaan siyang, ang tawag yan, hindi na siya nagtrabaho. So, nagdesisyon na siya na lang ang magbantay sa nanay niya kasi nasa rehabilitation din naman yung nanay niya. Opo. So, siya na daw. Tapos hindi niya ako in-inform. Hindi niya ako in-inform regarding doon. Okay po, hindi po kayo in-inform regarding doon. Tapos bigla sabi niya na maghanap ka na ng bago mong trabaho kasi kinancelled na kita. Opo. Tapos ang malala pa doon is pinapaghanap niya ako ng trabaho na hindi niya binigay yung kinancel niya ako pero hindi niya binigay yung passport ko. Oh, nasa kanila po. Buti ngayon nasa inyo na po. Oh, Buti kasi binigay po. Ano? Doon po ako nag-ano po sa inyo po eh. Yung parang nag-ano ko kung ano yung dapat kong gawin. Opo. Nag-message po ako doon sa inyo kung ano. Sa number na nakalagay po sa Opo, YouTube opo. na number. Doon po ako nagtanong kung anong dapat kong gawin. Tapos yun nga po, sabi magpamore na lang daw ako. Tapos nung nagpamore ako, Binigay na po. binagay naman na po. Ay, congratulations. Isa na pong kabayan ang matapang na lumaban sa kanyang employer. Siyempre, kung alam niyo naman nasa tama kayo, saka hindi Kaya talaga po. pwede ng employer i-hold talaga yung ano nyo, yung passport. Or baka nakalimutan lang. Hindi talaga. Hindi talaga hinold po Oo, talaga. kasi binigyan ko na siya ng ano eh, ang tawag dito, yung offer letter para mabigay niya. Actually, pag passport, hindi Hindi siya sa talaga. More. Sa Kwan siya, sa Dubai Court. Diyan Yung lang din ano, po. 80084 ata yung laging nag-aas. 800. Oo. Pwede naman po, pero most of the time pag passport po hinold, Dubai court po siya, tapos si Dubai Court magbibigay po, kasi ginawa na namin yan po sa dalawang client ko, ginawa na namin yan. So Dubai Court, pagkatapos sa Dubai Court, yung bibigyan kayo ng papel. So yung papel na yon is pupuntahan nyo na yung employer nyo. Pag hindi binigay ng employer nyo yung passport nyo, ang ginawa kasi namin nun, tumawag kami ng police right away. So yung police, kinausap bigla yung employer, sinabi, ganito, ganyan, sinabi pa nung nagnakaw siya, ganon, kunyari. Pero Oo. syempre gumagawa lang ng Naghanap kwento. talaga ng- Sabi niya, brother, yung police kasi nakakatuwa kasi ang niya, kung concern lang, yun lang yung concern na pag-uusapan niya, like the concern here is the passport, you have to give the passport. If you have other complaint like nagnakaw siya, you have to file a case. Yun, so kumbaga focus sila kung ano ang problema, hindi na paligoy-ligoy pa, kaya po binigay din. So
Ano po ba, nagtalo po ba kayo ng amo nyo? Kaya Hindi po, naman. hindi talaga? Hindi naman. Biglaan lang talaga siya, pero parang ang tawag dito, hindi ko alam kung hindi nila alam or talagang kasi may mga edad na rin kasi. Oo. Tapos yun nga, sabi niya, pag makahanap ka ng bagong amo, tapos tsaka ko ibibigay passport mo. Ang nangyari, nag-apply ako sa mga home care, ganun. Oo. Nag-apply ako ng home care. So, kapag nag-apply ka po kasi, hindi po immediately nabibisahan ka po eh. Oo. Nagbigay lang po sila ng offer letter. Oo, internal from the company or more? Opo, sa company po talaga yung offer letter. Oo. Tapos binigay ko sa amo ko, pinakita ko para mabigay na nga po niya yung passport ko. Oo. Tapos sabi niya sa akin, hindi kailangan ko talaga yung visa na nakatransfer na yung Oo. visa, ganun. Actually, gusto nila niyang i-make Oo. sure talaga na ano ka na change status ka Oo, na, hindi tapos ka nag-overstay. Oo. Sabi ko sa kanila, wala naman kasi magbibisa ng immediately, nakakakita lang sa akin, bibisahan na ako. Oo. Siyempre may mga training pa akong ginawa. Oo. Sabi ko, habang ginagawa ko yung training ko, yung cancellation ko, patapos na. Magpa-fine talaga ako, sabi ko sa kanya. Ayaw niya talagang ibigay sa akin. Ano lahi po ang amo niyo? Hindi, yung lalaki lokal, yung babae Oman. Ah, Omani. So, at Pero least... binigay naman niya nung nagpamori ako, doon niya ako kinonsensya. Kinonsensya niya ako na keso, ang tawag yan, hinayaan ka namin maghanap ng trabaho, ikaw pinapili namin. Pero hindi mo, ang tawag yan, ganyan pang ginawa mo sa kay baba mo. Inano pa, minore mo pa, ganyan. Oo, sabi ko. By the way, Mori po is labor. Oo. Okay. Sabi ko sa kanila, sabi ko, ako pinagbigyan ko kayo, sabi nyo na, umalis ako doon na hindi ko hawak ang passport ko, pinagbigyan ko kayo. Oo. At although alam ko naman na hindi nyo, karapatan kong kunin yun kasi canceled na talaga ako eh. Tapos, Totoo naman. Oo, tapos sabi ko sa kanila, ako pa yung parang walang utang na loob na minore ko kayo, sabi ko, yung ginagawa ko, ito talaga yung rule. Oo. Kung gusto nyo ng usapang matino at matuwid, doon din kayo sa matuwid na usapan. Kasi sabi ko, ako yung ginagawa ko ngayon, ito yung matuwid. Tama po Oo. yan. Tapos sabi niya, yun nang advance ko kasi nag-Arabic. Nag-Arabic. Meron kayo mag-Arabic? Oo. Wow. Bakit po? Paano kayo natuto mag-Arabic? Pag nagtatrabaho po kayo sa ibang bansa din, like Kuwait, Saudi? Saudi, tapos napunta na ako dito. Ay, mashallah. Mantag nyo na po maikot ang Middle East. Tapos yun nga, sabi ko sa kanya, para hindi sumakit yung ulo nyo, hindi rin sasakit ang ulo ko, bigyan nyo yung passport ko, tatanggalin ko yung reklamo ko, tapos masalamat. Yes. So, doon na po naging okay na lahat. Oo, Binigay doon na po naman nila. binigay naman nila. Okay, hulaan ko po kung taga saan kayo. Yes po. Pampanga? Hindi po. Ay, hindi ba? Kasi parang yung age nyo ano eh. Saan mo kayo? Cotabato pa po. Cotabato City. Maguindanao. Maguindanao po. So medyo matagal-tagal na po kayo as an OFW pala. 2014. Pero nakauwi na po kayo ng Cotabato. Once lang. Oh my God, may anak po? 2. Ay, naku po. Malalaki na po. 11 at saka 5. Pero paano po kayo dito napunta sa United Arab Emirates? Nag-cross country din ako. Actually, dapat sa inyo talaga ako nun eh. Apo. Kaso nga lang, yung budget ko nagkulang. Apo. Tapos, ang nangyari is, alam mo naman, wala pa akong alam dito. Oo. Ang nangyari nun is parang nakapag-apply ako ng parang sa DH. Yung sila yung gagastos ng everything. Tapos, Pagpunta dito, nasa airport pala, So, kukunin na oo. agad yung passport oo, nyo. tsaka sila yung maghahanap ng magiging amo mo. So- Which is, ang ano ko lang naman doon, parang kulang na pera noon. That time is 1,000 lang. Tapos Oo. sabi ko, sinakripisyo ko yun. Buhay ko sa 1,000 lang na kulang ko noon. Kasi nakapag-inquire na po ako sa inyo dati. So, anong nangyari po, pag ano po, katulad po ng isang na-interview namin nakaraan. So, syempre pagdating sa airport, kukuhanin kayo, ikukulong kayo dun sa bahay. Hindi Tapos, naman, hindi naman hindi ganun. naman ako, hindi naman kasi parang hindi ko alam kung agency ba yun o hindi, basta ano lang, sa bahay na talaga ako. Nakuha na kayo agad kasi Hindi, maganda. bahay nung nag-process ng papers ko, yung naanuhan ko, yung napuntahan ko. Tapos which is sabi good. niya, ano pa nun that time ang tawag dito, parang araw ng ata ng UAE noon, to holiday.
So sabi niya magstay ka muna dito sa bahay. Okay. Habang hinahanap yung habang inaano pa kasi busy rin yung mga magiging amo mo. Eh bakit naman po nag-overstay kayo ngayon? Kasi ang Yun nga lang, hindi niya talaga binibigay yung ano ko, passport nyo, passport ko. Doon nag-overstay. kinancel niya pagkatapos Oo. okay, so biglaan po masyado tong ano niya A to A kasi ngayon lang din po namin binuk. Pag ganito po is medyo may kamahalan yung ticket kasi same day, so medyo Pero di ba parang ano yun, kinuha yung passport, di ba hindi pwede yun? hindi Hindi po talaga talaga pwede pwede. yun, kaso most of the time ang mga employer kinukuha nila kahit hindi pwede. Unang-una, bakit? Pwede kasi tumakas anytime ang mga mga maids, mga caregiver, kahit sino naman, especially kinukuha din yung passport pag may hawak na pera yung tao, like cashier or what, kasi pwedeng mag-fly away agad yung tao. So they just wanna make sure na hindi aalis yung tao. Kaya kinukuha nila. So yun yung may mga reasons din sila bakit. Kaso ang nangyayari lang, kaya hindi nila binabalik agad kahit minsan grace period yung may grace period, medyo smooth naman yung pag-alis kasi siguro nabubuisit sila. Oo, Depende sa tsaka emosyon nila na iniwan mo sila, bakit mo ako papahirapan ka na sila naman kasi yung nag-cancel sa akin bigla eh. Yun nga yung concern ko. Sabi ko, kayo yung nag-cancel sa akin, ba't hindi mo bibigay sa akin yung passport ko? Ganun sabi ko. Naka-under po kayo sa tao, no? Kasi kung sa labor yan, kung kinancel ka agad, so syempre meron ding depende yun sa ano. Pero bakit naman kayo agad-agad kinancel? Baka ano nangyari? Yun nga, ganun kasi sila, mga biglaan ng mga ano nila. Sabi ko, hindi ko na inano kasi nga, yun lang ang pinaka main reason niya talaga is siya na daw mag-aalaga sa nanay niya kasi nasa ko. Parang hindi naman daw nila more on kailangan ng care yung nanay nila kasi nasa rehabilitation naman. So may nurse doon. May mga nurse. Eh di sana sinabihan lang din naman kayo ahead of time Hindi para talaga, as in. Same day na pagsabi nila, same day, cancel na rin. so nagulat kayo, na shock kayo. Oo, buti na lang may mga kaibigan akong natuluyan. Sabi ko dyan na Ay pinaalis kayo same day? same day talaga. Oh, Ganun weird talaga naman. sila. Ganun talaga yung pero nung ko siya, parang ang tawag dito, nung ni-report ko sila, yung pagtapang-tapangan niya naging maamo. Kasi sabi ko wala naman akong ibig sa inyo na yung passport ko lang, tapos wala na. Kaya nabigay na rin nila. Grabe naman pala yung na pinagdaanan nyo din po pala dun sa amo nyo. Pero naging okay naman po kayo, nakakita naman po kayo agad, no? Ngayon under training nga po sa Caregiver din po. Opo. Pero home care na po. Pero grabe ang init ngayon, sobrang Sobra. init. Home care at least, di ba? Sana mas okay yung napasukan nyo ngayon kasi Company, medyo, no? company. So first time nyo po ba mag-exit ng A to A? Yes po. Yeah, okay. So ganito po bali ang mangyayari pag mag-A to A po or mag-change status po tayo or mag-extend na visa. So sasakay po kayo ng airplane, nakita nyo naman po, no? Pwede na po kayo mag-check-in 4 hours before, so pwede na po kayo pasok. Pagpasok nyo, send nyo po sa amin yung boarding pass. Kasi paglabas nyo, dun pa lang po pwedeng i-process ang visa. Hindi pwedeng i-process ang visa pag nandito pa kayo sa loob. Okay? So, pasend nyo po sa amin yung boarding pass. Pag nasend nyo na po, so punta na po kayo dun sa gate, wait po kung makayang mas maaga, pasok po kayo na mas maaga. Okay? Pag nandun na po kayo sa loob, sasakay po kayo ng airplane ulit going to the country kung saan po, babalik po kayo ulit. So pagbalik nyo po, maghihintay lang po kayo sa Dubai Airport Terminal 2 dyan sa loob hanggang di lumalabas ang visa nyo, hindi po kayo makakalabas. So pag lumabas na po, so saka po namin isasend yung visa and then you can go out na po. Okay po, ganoon lang po siya. So most of the time same day lang naman po ang process nito. Okay. Mga alas 5 yung nung nasa ticket po, di ba? Opo, ang pabalik. Pero, 6 kasi yung nyo. So, 5. So, dapat 1 nandun na tayo. Nakapasok na kayo. So, ganun lang po. Chill lang po. Madami naman din kayo minsan nakakasama doon. Minsan, worst come to worst, hindi agad lumalabas same day, the next day pa. Pero, madalang naman po yung the next day actually.
Pero sana hindi naman sa inyo matapat. So dahil overstay po kayo, punta po kayo agad doon, magbabayad po kayo doon sa counter. Okay po. Bukod po sa fine, minsan meron silang ano tawag dito, may exit clearance silang ginagawa po doon. Basta sabihin nyo lang po change status agad-agad. Doon naman po sa Fly Dubai, puro Fly Dubai lang po sa dito sa Terminal 2. Okay po? Yun lang po ang sasabihin is Opo, change status. change status po. Opo, mag-ano po, extend ng visa. So wag po kayong kabahan, madali lang po yan. Okay? Yung passport lang po at saka yung cancellation ang ipapakita. Passport cancellation ticket po. Okay. Kasi ticket po ang pinakamahalaga and then passport po. Hi! Sobrang init. Okay guys, so ihatid muna natin si ate dun sa Terminal 2 at tayo'y manahimig mo doon, napakainit. So, ilang years na po kayo dito sa UAE muna mismo? Dito lang sa Dubai? Dito lang sa Dubai, 1 year and 4 months. Bagong-bago, so sila po yung first employer niya talaga? Yes po. Sa Dubai po, 1 year and 4 months. Tagal na din yun. Oo. Basta Al-Ain hindi, pa. iba-iba pa yung ano. Nag-Al-Ain din po kayo. Doon talaga yung pinaka Al-Ain. Tapos ngayon, sa Sharjah po kayo. Doon ako nakahanap ng. Tapos ngayon, nakakita ko ng trabaho sa Dubai. Yung doon sa Sharjah po. Doon Sa Sharjah. Akala ko po, maiikot yun na po buong UAE. Iba yung init, tumatagos, hindi kaya aircon. So yun guys, hatid muna natin si ate sa Dubai Airport. Terminal 2. Kaya later na lang ulit. Bye! So guys, finally we are here at Dubai Airport Terminal 2. So ito-drop na natin si ate. So dito na po tayo. Iiwan na po namin kayo. Sige po, basta update nyo po kami at sana maging okay po lahat. Okay, picture pa tayo. On thumbnail, i-diretso mo. Ayan, okay, one more. Okay, thank you ate. you. Ingat po kayo ha. Thank you so Update, send nyo po sa amin yung boarding pass pag nasa loob na kayo. Sige Huwag nyo po. pong kakalimutan. Sige, bye-bye. Thank you so Ingat much. po, Thank you po, ingat po. Bye-bye. Bye po. So guys, finally nahatid na namin si ate. At pupunta naman kami ngayon sa Dubai Airport Terminal 1 para sundan yung client namin na nanggaling sa Saudi Arabia. So update kay Miss Bailani, hindi siya nakapag-exit kasi binigyan pala siya ng absconding ng amo niya. So ngayon, ang nangyari, chinat niya ngayon yung employer niya, pinapunta siya ng Al-Ain para ayusin yung papel niya. So pinagbayad siya doon sa pag-file ng absconding at pinagbayad pa rin siya ng 2,500 dirhams para ma-lift yung absconding. So grabe, pero ginawa niya lahat yun at the next day, nag-exit siya ulit. At ayun, okay na lahat ng papers niya. So, kaya kayo guys, kung overstay na kayo, especially galing kayo from Tadbir or nani kayo before, wag kayo mag-overstay kasi mas malaki yung magagastos nyo at mas mahihirapan kayo kasi nga magkakaroon kayo agad na absconding. Okay? So, sana maging okay ang lahat at thank you Ate Lani sa pagtitiwala sa Alba Balabiad sa pag-processing ng visa. Bye!